Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ang aking daily devotion. At yung araw mga kapatid ay pag-uusapan natin ay 3 sins of Esau and Jacob. At ang ating Bible verse ay mula sa Genesis chapter 25. Mga kapatid, sinasabi sa ating scripture ngayon na isang araw, si Jacob ay nagluto ng nilaga. Pagdating ni Esau mula sa parang, siya ay pagod na pagod. Sinabi niya sa kay Jacob na pahiram ng pulang nilagang iyan dahil sapagkat ako'y nangihina. Kaya ipinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Ito ay ayon sa Genesis chapter 25 verse 29 to 34 mga kapatid. Ang kwento ni na Esau at Jacob sa Genesis chapter 25 ay hindi naman tungkol sa isang mangkok na nilaga. Ito ay patungkol sa mga pagpiling nagbumula sa puso at kung paano ang maling pagpapahayag ay maaaring magpunga ng pangmatagalang kapahamakan. Mga kapatid, sa buhay ni Esau, makikita natin ang tatlong malinaw na kasalanan na nagsisilbing babala sa mga susunod na henerasyon. Unang-una dito mga kapatid, pagpapahalaga sa pansamantala kaysa sa walang hanggan. Si Esau mga kapatid ay gutom at pagod. Sa sandaling iyon ay mas mahalaga sa kanya ang agarang ginhawa kaysa sa kanyang pagkapanganay, isang spiritual at legal na pagpapala na may kinalaman sa pangako ng Diyos mga kapatid. Pinakakaroon nito na pinili niya ang kasalukuyang sarap kaysa sa pangmatagal ng biyaya ng ating Panginoon. Ang physical na pangangailangan ay nanaig sa spiritual na pananaw mga kapatid. Sumunod, dalawa, paghamak sa mga bagay ng Diyos. Sinasabi sa ating scripture na Genesis chapter 35 verse 34 na hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Hindi lamang niya ito pinagbili, ito ay minalit niya ang halaga nito. Ang pagkapanganay ay konektado sa tipan ng Diyos kay Abraham. Sa paghamak nito ay pinakita ni Esau na wala siyang malasakit sa mga bagay na mahalaga sa ating Panginoon. At pangatlo, pagiging alipin ng laman at emosyon. Ang desisyon ni Esau ay bunga ng bugso ng damdamin. Wala siyang pagninilay, walang pag-iingat, at walang paggalang sa kinabukasan niya o sa kinabukasan ng henerasyon. Ang kanyang kilos ay sumasalamin sa isang taong pinamumunuan ng pisikal na pagdanasa kaysa sa pananampalataya at disiplina. Ang trahedya kay Esau ay hindi lamang na walang pagkapanganay kundi ang kawalan niya ng pagpapahalaga sa kung ano ang binigay ng Diyos sa kanya. Sa kalaunan, ang kanyang desisyon ay nagdala ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Pinakita nito na may mga pagkakataon na maling pagpili ay may permanenteng bunga. Mga kapatid, mayroong mga pagkakataon sa buhay natin na nagpapalit natin ng mahalaga para sa madalian. Ito ay kwento ni Esau na paalaala sa atin ng tunay na tama o yaman ay hindi lagi nakikita o nararamdaman agad. At ilang po sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.